Sa umaga pong ito ay para po sa salita po ng ating pong Panginoon na muli pong matatagpuan sa aklat ng Mark chapter 11 verses 20 to 26. Ang ating pong pinag-aaralan ay patungkol po sa pananampalataya. Kung hindi ako magkakamali, ito po yung pangatlo o pang-apat na linggo na tinatalakay po natin ang patungkol po sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya natin kay Kristo ay hindi po ibig sabihin na wala pong kahulugan, wala pong kapuluhan, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. Kung titingnan po natin sa Biblia kung bakit nabigyan ng komendasyon na parangalan si Abraham because of his faith to God. Yung babaeng 12 years nang dinudugo, bakit napagaling siya? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kung titingnan po natin yung sinabi ng ating teksto na have faith in God. Kung meron kayong pananampalataya, sabi ni Jesus, at huwag kayong mag-alinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito na tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari sa inyo. Lahat ng mga pinagaling ni Jesus sa New Testament, ang laging sinasabi ni Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Now, ano pong makikita natin doon? Bakit ganun na lamang kahalaga na pinag-uusapan po natin ang pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang na ikaw ay naniwala at nanampalataya kay Jesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pero mayroon pa pong mas malalim na ibig sabihin ng pananampalataya na nais ng Panginoon na ikaw at ako ay maranasan po natin. Even yung mga kanyang disciples na sinabi ni Jesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Gusto kasing ipakita ng Panginoon ano bang nakakunikta doon sa pananampalatayang yan. Sapagkat ang pananampalataya natin sa Panginoon ay meron pong nakakuniktang kapangyarihan na maaring mangyari sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Gusto kong ibahagi sa inyo yung tatlong kapangyarihan ng pananampalataya. Number 1, faith allow us to overcome fear. Ang pananampalataya ay ito yung nagiging daan upang mapagtagumpayan natin ang pagkatakot. The power of faith destroys fear. According to our faith, we receive. Kung titignan po natin, ito pong pananampalataya, it is the antidote of fear. Ito yung pangontra sa pagkatakot. Meron pong isang centurion. Ng centurion ito ay maraming tauhan. Kapag sinabi nating centurion, ito po yung tinatawag nating battalion commander sa panahon natin ngayon na napakarami siyang tauhan. At meron siyang isang tauhan na meron pong sakit. At dahil ito'y may malubhang karamdaman, inilapit niya ngayon kay Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus ay, puntahan natin siya sa bahay mo. Pero ano pong sabi ng centurion na ito? Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ano pong makikita po natin dito? Faith comes by embracing and believing. Ang sabi ni Jesus, sige, puntahan natin sa bahay mo at aking pagagalingin. Pero ano pong sagot ng centurion? Hindi po ako karapat-dapat, Panginoon. Kahit hindi po kayo magpunta sa bahay, sasabihin niya lamang na siya'y gagaling.
sapat na po yun. Kaya ang sabi ni Jesus, mangyari ang iyong pananampalataya. Tingnan po natin yung pananampalataya ng senturyon. Naniniwala siya sa kung anumang sasabihin ni Jesus, mangyayari yun. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, mangyayari ang iyong pananampalataya. Alam niyo, nung bumalik yung senturyon sa kanilang tahanan, nakita niyang magaling na ang kanyang alipin. Paano nangyari yun? Hindi man nilihans ni Jesus. Nagdeklara lamang si Jesus ng kagalingan. Wala man doon yung may sakit. Pero ang naglapit sa kanya, may pananampalataya sa Panginoon. So makikita natin doon yung kapangyarihan ng Diyos na nakakunikta doon sa pananampalataya po natin. Kaya faith allow us to overcome fear. Gusto ko pong maunawahan po natin itong tinatawag na fear. According kay Lungman Dictionary, fear, the feeling you get when you are afraid or worried that something bad is going to happen. Kapag sinabi nating fear or pagkatakot, ito yung nararamdaman mo kapag ikaw ay natatakot o nangangamba na merong isang masamang bagay na maaring mangyari sa iyo. Lahat tayo may pagkatakot. There are two kinds of fear. Number one, meron tayong tinatawag na wrong fear. Yung maling pagkatakot. Ano ba itong maling pagkatakot? Fear which is groundless. Yung natatakot ka na wala kang basihan. Bakit ka nagkakaroon ng pagkatakot? And many social and specific phobias fall into the different kinds of fear. Alam nyo, ang bawat pagkatakot ay may mga tinatawag na scientific name. Tingnan po natin dito yung top 12 na pagkatakot kung saan ka dito. Number one, speaking before a group. Yung natatakot na tumayo sa harap ng maraming tao para magsalita, ito yung tinatawag na topophobia. Meron ding sinasabing natatakot na umakyat sa mataas. Na kapag nasa taas na, nanginginig na yung kanyang mga tuhod at sumusuka na siya. Yung aakyat lang sa mataas na building or mataas na lugar, natatakot na siya. Ito yung tinatawag nating heights. Ito yung tinatawag nilang acrophobia. Meron din tinatawag na yung takot sa anumang klase ng insekto. Ito yung tinatawag na entomophobia. Pang-apat, merong natatakot sa tinatawag na financial problems. Meron ba kayong pagkatakot sa financial problems? Pag meron kang ganon, meron ka daw tinatawag na atiphobia. Number 7, death. Sino pong natatakot mamatay dito? Be honest, sino pong natatakot na mamatay dito? Lahat po tayo nagkakaroon ng pagkatakot na mamatay. Although nang sinasabi ng Biblia na tayo ay naitakda na mamatay, pero meron pa rin tayong pagkatakot. Ano pong scientific name nito? Ito yung tinatawag nating thanatophobia. Panglima, meron tayong tinatawag na deep water. Takot sa malalalim na tubig. Kapag pumunta sa swimming pool, ayaw lumusong sa malalalim dahil takot
Pagpupunta sa ilog, doon lang sa tabi-tabi. Pagpupunta sa dagat, doon lang sa tabi. Takot siya sa malalalim na tubig. Ano pong scientific nito yung deep water? Bathyphobia. Number 6, meron pong takot na magkasakit. Sino pong takot dito? Kapag takot ka daw na magkaroon ng anumang karamdaman, anumang sakit, ang scientific name po nito ay tinatawag na photophobia. Number 7, death. Sino pong natatakot mamatay dito? Be honest, sino pong natatakot na mamatay dito? Lahat po tayo nagkakaroon ng pagkatakot na mamatay. Although nang sinasabi ng Biblia na tayo ay naitakda na mamatay, pero meron pa rin tayong pagkatakot. Ano pong scientific name nito? Ito yung tinatawag nating thanatophobia. Meron ding tinatawag na flying. Sino pong takot sumakay ng eroplano? Marami pong takot na sumakay sa eroplano. Dahil nung umpisa talagang nakakatakot, lalo na pag mag-take off na siya. Biruin mo, tataas yung eroplano, gano'n. Tapos mararamdaman mo talagang gaganon ka din sa loob. Tapos lalo na pag nasa taas ka na, lalo na pag nasa malapit ka sa bintana, ang tingin mo, ulap. So may mga taong takot sa ganitong situation. Ito yung tinatawag na aerophobia. Number 9, merong takot sa tinatawag nating loneliness. Sino pong natatakot sa tinatawag na loneliness? Yung takot mapag-isa. Kasi hindi alam kung anong mangyayari, hindi alam kung ano yung mga bagay, kung ano-ano yung mga pumapasok sa kanyang isipan, kung ano-ano yung kanyang mga iniisip na maaaring mangyari sa kanya. Ito yung tinatawag na monophobia. Number 10, takot sa aso. Sino po yung matakot sa aso? Amen. Lahat tayo halos takot sa aso. Lalo na pag hindi mo aso, di ba? Dadaan ka pa lang, tatahon na yung aso, natatakot ka na, lalo na pag ang lalaking mga aso. Ito yung tinatawag na cynophobia. Marami hong natatakot, lalo na pag naranasan mong nakagat. Number 11, meron pong natatakot na magmaniho or sumakay sa anumang sasakyan. Kaya maraming mga hindi marunong mag-drive kasi takot sila na matutong mag-drive. Mabusinahan lang, pag nag-drive, mabusinahan lang, natataranta na, natatakot na. So ito yung tinatawag na ochophobia. Pang-12, takot sa dilim. Sino yung mga takot sa dilim dito? Amen. Hala ka! Madilim dyan! May multo! May kapre dyan! Yung mga taong takot sa dilim, ito yung tinatawag na nyctophobia. So yung 12 na klase ng pagkatakot, saan ka dito? Anong klaseng pagkatakot ang meron ka dito? Saan nanggagaling? Bakit merong pagkatakot na ganito? Ang mga ganitong pagkatakot ay resulta ng maling informasyon. Ito po ang meaning ng fear. From the word
F-E-A-R. The acronym of fear is false education appearing real. False education appearing real. Yan po ang ibig sabihin ng fear. Kaya kapag nagkaroon ka ng pagkatakot, ang ibig sabihin yan po yung resulta ng maling impormasyon na natanggap mo, narinig mo, kaya ikaw ay natatakot. But thanks be to God. Dahil ang sinabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Pangalawang klase ng pagkatakot. Ito yung tinatawag nating right fear. Yung tamang pagkatakot. Kinakailangan dito tayo mapasama itong tamang pagkatakot. Why? Ano itong tinatawag na tamang pagkatakot? Itong tamang pagkatakot, ito yung tinatawag nating fear in the Lord. Pagkatakot sa Diyos. Why? Bakit napakahalaga na ikaw at ako ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos? Ang sinasabi po ng Proverbs chapter 1 verse 7, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kaya kapatid, kaibigan, kung gusto mong magkaroon ng karunungan, kung gusto mong magkaroon ng wisdom mula sa Panginoon, simulan mong matakot ngayon sa Diyos. Amen. Amen. Ano ba itong ibig sabihin na pagkatakot sa Panginoon? Ito ba yung nanginginig ka? Nagkukupli ka, nagtatago ka dahil takot na takot ka? No. Ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon ay yung takot kang gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Takot kang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. At kapag ikaw ay natatakot sa Diyos, pawang ang nasa kaisipan mo, pawang ang nasa puso mo, pawang ang nais mong gawin ay mga bagay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kapag nagkaroon ka ng pagkatakot sa Panginoon, magkakaroon ka ng karunungan. Ibig sabihin, mauunawaan mo kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Kaya kapag alam mo na yung mabuti at hindi mo pa ginawa, ano pong sabi ng Biblia? Sa aklat ng James, ito po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. Kung alam mo na yung masama, ngunit ginawa mo pa, kasalanan pa rin sa Panginoon. Kaya kung alam mo nang mabuti, dapat gawin po natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, anumang klaseng pagkatakot yan na wrong fear, yung maling pagkatakot, kayang i-overcome yan, mapagtatagumpayan mo yan, sapagkat ang pananampalataya ang tutulong sa iyo. Ang pananampalataya mo sa Panginoon ang magiging pamuntra sa pagkatakot na nararanasan mo. We must identify your fear. Tingnan mo, kilalanin mo kung ano yung mga pinangangambahan mo ngayon. Sa top 12 na listahan na kinatatakutan ng tao, ano yung mga pagkatakot na meron ka dyan? Identify your fears. Pangalawa, kapag na-identify mo kung ano yung pagkatakot na meron ka, then choose to trust God with your fears. Piliin mong magtiwala sa Panginoon sa iyong pagkatakot o sa iyong pinangangambahan. God
has given us the freedom to choose. He gave us the freedom of will. Meron tayong kalayaan. As long as na-identify mo yung fears mo, you have the freedom na pumili kung magtitiwala ka ba sa Panginoon o hindi. Number 3, seek God until He takes away your fears. Hanapin mo ang Panginoon hanggat mawala ang iyong pagkatakot. Marahil sabihin po natin, Pastor, how to seek God? Yang Panginoon nasa langit, papaano namin siya hahanapin? Number 1, we must seek God by His words. Hanapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Number 2, seek God through prayer. Hanapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. The moment na ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos, the moment na ikaw ay lalapit sa Panginoon, the moment na sisimulan mong magbigkas ng mga panalangin sa harapan ng Panginoon, ang sinabi ng Biblia, ikaw ay Kanyang diringgin at ikaw ay Kanyang sasagutin. Kaya kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, kung gusto mong maranasan ang Kanyang presensya, kung gusto mong maranasan ang Kanyang kapayapaan, kung gusto mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos, kung gusto mong maranasan ang Kanyang biyaya, then you must pray, 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 pray. Ano pong sabi ng Biblia? When we pray, diringgin tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, seek God until He takes away your fears. Hanggat hindi natatanggal yung mga maling pagkatakot natin, hanapin natin ang Panginoon. At piliin natin magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon, hindi niya bibiguin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi itatakwil ng Diyos yung mga taong lumalapit sa Kanya na mayroong pagtitiwala. Tingnan po natin si Abraham. Ilang taong naghintay, pero kailanman yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbago. Tingnan po natin yung mga pinangakuan ng Panginoon sa kanyang mga salita. From Genesis to Revelation, ang mga taong ito ay labis na nagtiwala sa Panginoon. Tingnan po natin sina Shadrach, Meshach at Abednego, na bagamat kapahamakan na, yung naghihintay sa kanila sa hindi nila pagsunod sa utos ng king, naluluhod at sasamba doon sa rebultong ipinagawa niya, at ang susuway ay itatapon doon sa pugon. Pero ano pong nangyari? Nung malaman na Shadrach, Meshach at Abednego ang kautosang ito, hindi po sila natakot. Ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay lumuhod, nanalangin sa Panginoon. Even si Daniel, kapag hindi sumunod sa utos ng hari, itatapon siya doon sa kulungan ng mga leon. At ang mga leon na yun ay hindi nila pinakain upang sa ganon
Matapon pa lamang yung tao, lalapain na kaagad. Pero ano pong sinabi ng Biblia? Nung malaman ni Daniel na mayroong kautusan at ang lalabag ay itatapon doon sa mga leon. Sabi ng Biblia, Book of Daniel, gaya ng nakagawian ni Daniel, nanalangin siya sa Panginoon. At alam nyo, dahil sa panalangin ni Daniel, nagtiwala siya sa Diyos. Nung itinapon siya doon sa kulungan ng mga leon, nagulat na lamang yung hari. Naging kaibigan ni Daniel yung mga leon. Why? Sinarahan ng Diyos yung bibig ng mga leon upang hindi nila lapain si Daniel. Paano nangyari yun? Because of faith. Dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. Faith allow us to overcome fear. Alam nila na mali yung pagkatakot na gagawin nila kapag sila'y sumunod sa kautusan ng hari. Na kapag sila'y sumunod, parang itinatakwil nila, itinatatwa nila yung pananampalataya nila, yung paniniwala nila, yung pagmamahal nila sa Diyos. Ngunit mas pinili nila na bagamat kapahamakan yung mangyayari sa kanila, kapahamakan sa tingin ng mga tao, yung pananampalataya nila sa Panginoon, yung pagmamahal nila sa Diyos, pinili nilang manampalataya pa rin sa Panginoon. Pero at the end, ang sabi ng Biblia, hindi sila napahamak. Bakit? Pinili nila yung tamang tulasin ng pagkatakot, yung matakot sila sa Panginoon. At dahil doon yung pananampalataya nila sa Panginoon, na-overcome nila yung pagkatakot nila sa utos ng mga hari. Minsan, nasusubok po tayo. Kapatid, sa umagang ito, sa lamang ang nais kong ipakita sa atin. Patuloy kang manampalataya sa Panginoon. Faith allow us to overcome fear. Mula sa dusing ito, sa top 12 list na ipinakita ko, na iba't ibang uri ng mga maling pagkatakot. Ano yung mga pagkatakot na meron ka sa top 12 na yan? Tayo nga akong lahat ay tumayo. Awitin nga natin yung awiting ako'y nagtitiwala sa iyo. Sana ito po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na kahit anumang maging panahon, kahit anumang maging sitwasyon, manampalataya tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lagi po nating tandaan na yung pananampalataya natin sa Panginoon ay may kaakibat na kapangyarihan ng Diyos na maaaring mangyari sa buhay mo kapag ikaw ay patuloy na nanampalataya sa Panginoon. Nagtitiwala sa'yo. Hallelujah. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan.
sa top 12 list ng pagkatakot. Saang kategori meron ka nito? At kung nakita mo kung saang kategori meron kang pagkatakot, sa iyong muling pag-awit ng awit nito, isusuko mo sa Panginoon yung mga pagkatakot mo yan at piliin mong magtiwala ka sa Diyos. Kapatid, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi yun masasayang. Magkakaroon yun ng kabuluhan. Ang sabi ng Panginoon sa ating teksto, have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. For the last time, ako'y nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, Kahit anong mabigat magpanahon, man ang naging sitwasyon, mabigat man ang maging sitwasyon, lamang ikaw lamang ang sandigan, ang sandigan, Panginoong Yesus. hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong masalita sa umagang ito, na pinakita mo sa amin ang kahalagahan. Pinakita mo at pinalala mo sa amin ang iyong kapangyarihan na maaaring maranasan ng bawat isa kapag kami ay patuloy na magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Lord, gaya ng sinabi mo sa inyong masalita, have faith in God. Oh Jesus, increase our faith. Banal na Espiritu, patuloy ka naming inanyayahan, patuloy ka naming kailangan sa aming mabuhay. Patuloy kang manatili sa aming mapuso. Patuloy kang manatili sa aming isipan, sa aming buhay. At patuloy mong ikontrol ang aming mga buhay. Panginoon, doon sa mga top 12 list na mga fear na nararanasan ng bawat tao, Panginoon, ano man yung mga fear na yan na isinusuko ng bawat isa, Panginoon, sa pagtitiwala ng iyong anak, sa pananampalataya ng bawat anak mo sa iyo, iparanas mo ang iyong kapangyarihan, iparanas mo ang iyong kapayapaan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng tamang pagkatakot, yung pagkatakot namin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong salita. Holy Spirit, continue to move in our lives. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah.